Hi guys! Welcome to my vlog. So, namiss ko mag-vlog. 2 days akong hindi nag-upload guys. Ngayon, meron kasi akong naalala. So, nakaraan pa to na tinatanong sa akin ng ka-flat ko. Shout out nga pala sa'yo, Rachel. So, ngayon ko lang naalala yung tanong niya. Bakit daw sa 5 daliri, yung pinakagitna daw yung pinakamahaba? So, wala pong ibang sagot dun guys. Napaka-obvious po. Kasi itong 5 daliri na to magkakapatid to. So, dahil siya pinakamahaba, so siya na po ang pinakapanganay. Okay? So, ayun po yung sagot dun, Rachel. Pero, sa mga hindi nakakaalam, meron pong kwento tong 5 magkakapatid na to. So, sikreto kasi tong kwento na to. Hindi ko alam kung ikukwento ko ba sa inyo. Sikreto lang to kasi merong hindi magandang istorya sa 5 magkakapatid na to. Especially kay gitnang daliri. So, dahil chismosa kayo at chismosa rin naman ako, syempre, ikukwento ko sa inyo yung kwento dahil obvious kasi yung tanong ni Rachel. Kaya, kwentuhan ko na lang kayo, okay? So, ayoko po na mga killjoy sa vlog ko dahil magkukwento po si Auntie dyan ng kwentong barbero na naman. So, mag-skip na lang kayo sa vlog ko, ayaw banding, okay? So, ito, kwento ko na. Dahil itong 5 daliri na to, ginawa to ni Bathala para sa mga tao. Alam niyo naman siguro kung ano yung mga role nila sa buhay. Si Hinliliit, tinawag siya Hinliliit kasi siya ang pinakamaliit. So, siya po ang tagapagtupad ng mga pinky promises. I-remind ko lang kayo guys kasi baka nakalimutan nyo. Charot. Tapos ito naman si Palasingsingan. So, siya po ang simbolo ng pagmamahal. So, siya po ang tanda ng pagmamahalan at kasal ng mga tao. Tapos ito naman si Hintuturo kasi po siya ang tagapagturo ng mga direksyon, tagadikta at tagasaway sa mga bata or tagapagturo kapag once na pinagagalitan niya mga bata. So, yun na yun guys. Paulit-ulit. Tapos ito, si lalaki kasi siya po ang pinakamalapad. So, dahil siya pinakamalapad, siya po ang tagapag-thumbs up kapag nag-a-approve ang mga tao. So, ito guys, si gitnang daliri, siya po ang pinakapanganay, kaya siya po ang binigyan ng pinakamabigat na role ni Bathala. So, siya po ang tagapagbalanse sa lahat. Ibig sabihin, kapag may hinawakan po ang kanyang mga kapatid, siya po ang magbabalanse para hindi matutumba. At bukod pa dyan, eto na, magsisimula na istorya natin. Eto na yon yung istorya talaga. At bukod pa dyan, binigyan siya ng special powers ni Lord na tinatawag na iconic sign language. So, wala pong pangalan. Iconic sign language lang siya. So, ang kailangan niya lang gawin, ipagtanggol niya yung mga kapatid niya sa mga nang-aapi. So, hindi niya na kailangan magsalita pa. Siguradong tiklop ang mga kalaban kapag once na ginawa niya yung iconic sign language. So, halimbawa guys, si Hinliliit, binigyan ng pinky promises na hindi natupad. Siyempre, bilang tagapagtanggol, gagawin niya yung superpowers niya na iconic sign language. So, hindi niya na kailangan magsalita guys. Titiklop talaga yung kalaban. Maipagtatanggol niya pa yung kanyang kapatid. O, diba? Ganun katindi yun guys. Less talk, less mistake nga raw, sabi ni Bathala. So, ayun na. Pangalawa, si Palasingsingan, nakipag-engagement. Tapos hindi naman tinupad yung engagement na sinasabi. Siyempre, masasaktan yung kapatid niya. Ipagtatanggol niya. Gagawin na naman niya yung iconic sign language. So, ganun katindi guys yung powers ni gitnang daliri. Yung mga tao guys, ito na yung kwento. Ginawan po ng malaying kwento si gitnang daliri. So, ginawa pong black sheep si gitnang daliri. Instead na tagapagtanggol siya. Ginawan siya ng katotohanan sa mga comics, sa mga drawing, sa mga pelikula. So, naging masama siya sa paningin ng mga tao. So, ayan po yung nakakalungkot na istorya ni gitnang daliri. So, yun talaga yung istorya yun guys. Si gitnang daliri, tagapagtanggol talaga yan. Ewan ko ba kung ano na lang tinatawag nyo sa kanya? FU, FY. Yung ko na nga magkwento sa inyo, pangit yung banding. Bye. Charot.